Alright, marami na tayong nalaman mula sa ating mga special guest today, si Andrea at si Marix. Sila ho yung may-ari nitong Frosty Bay na saan ba ito matatagpuan? Bago nyo sagutin, saan ba matatagpuan ang Frosty Bay, Andrea and Marix? Yung branch po namin ngayon is nasa Ususan, Taguig. Sa mismong tabi lang po ng 7-Eleven na Tomasa branch. So, madaling-madali po kami makikita. So landmark nila yung 7-Eleven. yung 7-Eleven. Yes po. Tapos nasa tabi lang kayo noon. Opo. Okay. So kay anong oras kayo nag-start na magbukas and up to what time sa gabi? Open po kami from 11 a.m. till 12 midnight po. Hanggang 12 midnight. Yes po. Okay. Ilan ba yung capacity ng kasi you were saying kanina na hindi na lang ito basta restaurant na ito kumbaga. Ilan yung capacity? Kaya po nun siguro po 50? Hindi naman po. 20 to 25 po. Yung sa ngayon po na nasa first floor po namin. Kasi hindi pa po namin na i-open yung third floor na meron pong event place po na kaya din po ng 25 person to 30 persons po na kumain doon. Talaga. So talagang maganda talaga yung maganda yung plans talaga ninyo. Okay, yung hanging natin when it comes to business, hindi naman syempre yung away na as inaway. Kumbaga, para bang ate parang mas maganda ito. Hindi, Marix mas okay ito. May mga instances ba sa pagdidesisyon dito sa inyong business na medyo hindi kayo magkaisa ng opinion and decision? Madami po. Ay, madami. Kasi po, magkaiba kami ng taste sa Okay. color, sa lahat. Ano po kasi siya, fan ng Korean. Okay. So, So si ate ay fan ng Korean. Okay. mga K-pop. So, ako po hindi. Pero ako pa rin po yung nanalo doon sa team namin. Ayun, so sabi po namin, para magkasundo kami, sige, sa'yo yung color, yung team ng whole store. Pero sa akin yung kung paano ako na po yung inside, kumbaga yung interior ng mismong store. Ikaw na. Mga tao, mga recipe, lahat. Ako po nag-aasikaso nun lahat. Kasi ang nagiging problema po namin, masyado po ako mabait sa mga staff po namin. So, madalas, pag ako yung nag-handle, naaabuso ko, hindi kasi ako marunong humindi. So, pag siya po, mas nakokontrol niya. Kaya sabi ko, siya na yung maghahawak ng mga staff, yung basta makikipag-usap sa mga staff namin. Siya na po, basta ako, lang po ako, yung help lang po ako sa financial, saka po sa pag-aayos, pag-aasikaso po. Pero when it regards to Dealing with the staff, si Marix na yung bahala Yes doon. po, kasi pag ako po, hindi po ako marunong humindi. Lagi na lang ako na Pag sa akin naman po, sila yung hindi makahindi. This is a command. This is not a Ano po, request. pag sinabi. yes po. Siya kasi, na po siya dati po, ang nangyayari pa, nagdadirect sa kanya. Yung staff pa po namin ng mas boss sa amin. Pero yun, minsan po dumidiretso sa kanya pag hindi nila ako kaya. Didiretso sa kanya. Kaso, ang nangyayari po, pinapasa niya rin sa akin. Ikaw pa rin yung Opo. Pero nag-stop na yung dumidiretso sa kanya kasi walang nangyayari. Okay, balikan lang natin kasi may stop kayo before na kanyo binabago yung timpla, yung recipe, 'di ba? Inaral nyo na nga yan, pinerfect nyo na yun, tapos paano ginagawa nila? Iyon po, kasi parang may sarili po silang decision minsan kung ito na, okay na yung sa kanila yung ganon, yung lasa ng ganon. Well, para po kasi sa amin, hindi po dapat maano po yung lasa kasi yun po yung hinahanap ng tao. Kaya nga po namin inaral yun. Kaya lagi po namin sinasabi sa kanila, pinag-aralan namin yung recipe namin para ma-perfect yung taste. Tapos sisirain lang po nila na dahil lang sa nila na okay na yan, tama na yan, yun po. Yun po yung iniiwasan namin. Ma-degrade po yung lasa ng pagkain namin sa kanang drinks. Kaya nga. Doon po talaga kami nag-away. Kasi nung parang sabi ko, alisin na sila, ayaw niya.
Kasi po parang ano po ang nangyari, kinupkup niya. Yung isang buong pamilya po na yun. Oo. Ganun Parang po yung naging nangyari charity eh. kasi. Parang naging So charity. parang na-abuse ka, Andrea, sa kabaitan mo. Yan po. Kaya nga, simula po nung lumipat kami sa Ususan, sabi ko, siya na mag-manage ng mga tao. Wala na akong pakialam doon sa mga tao, sa hiring ng tao, ng staff namin. Basta siya na po bahala. Tapos ako na lang po yung mag-help sa likod niya. Pero kanina nag-uusap din tayo na maliban dito, may mga trabaho pa rin kayong dalawa. Kumbaga, hindi niyo naman give up yung inyong mga trabaho. So, isa yun sa mga nakakatuwa na ma-discover sa inyong dalawa na you're running a business. You're both running a business and yet may trabaho pa rin kayo. Paano yung ginagawa ninyo? How do you manage your time, Marix and Andrea? Sa ano po, since naman po late yung opening po namin sa store, usually naman po nagising na kami doon. And kapag naman po yung work namin is work from home, flexible po yung time. As much as possible, sa gabi po ginagawa na namin yung mga work. Pagtapos po ng time sa store. Kumbaga, businesswoman po kami sa umaga. Tapos, virtual assistants po kami sa gabi. Minsan po sinasabay namin actually. Opo, minsan Habang po nasa store kami, nagtatrabaho kami. Opo. Kaya ano po, okay naman po siya. At least na-manage mo. Yun naman kasi yung importante. Kasi running a business is not a joke. Kailangan nandyan ka, you both on top of the situation. Kumbaga, lagi kayong nandyan, inaalam, hands-on. Kumbaga, alam nyo mula dun sa pinakamalit hanggang dun sa pinakamalaking detalye ng business. 5 to 10 years from now, kayong magkapatid ba ay nakikita nyo na, 5 years or 10 years from now, mayroon ba kayong future? Ano ba yung iniisip nyo na 5 taon mula ngayon when it comes to your business? To be honest po, nagbabalak po kami na magtayo ng food park. Since po kasi na lagi kami sumasali sa mga booth, sa mga bazaar, marami po kami naging friends na nagbabazar din. So, balak po namin din na magtayo ng food park. Then, sila rin po yung kukunin namin ng mga nakastall din, concessionaires po namin sa food park. Oo, that's great. So, yun ang isa sa mga ultimate ninyo na dreams pa in the near future. Yes po, and to have more branches po para mas marami pong makatikim ng Frosty Bay namin. Okay, like ito, hanggang kailan pwede ba siya like nag-order or bumili, hindi mo na kinain? Pwede bang ilagay muna ito sa refrigerator or sa freezer para or mag-iiba yung quality niya? Paano ba? Dapat pag bumili, kainin na. Yes po, mas prefer po namin na pag binili po nila, i-consume nila kagad kasi mag-iiba po yung consistency po nung mga ice crumble and milkshake kapag nilagay po sa freezer. Hindi na po nila may enjoy yung parang blended ice na ginawa po namin. Ayan. So, dapat pagbili, I-enjoy na po nila. kainin na nila. Yes po. Doon sa mga nais naman na subukan, kasi nga hindi lang naman ho ito yung kanilang ino-offer, di ba? Yung mga nakita ho ninyo kanina, lahat ho yun ay available doon sa kanilang physical store sa Ususan, sa tabi ho ng 7-Eleven. So, pwede ho na matikman po ninyo yun. At kumusta ang benefit joining Bazaar? Kumbaga, kasi yan ang isa sa mga nire-recommend actually na makakatulong sa mga nagsisimula pa lang, doon sa mga small, medium, and medium enterprise, yung mga SMMS. O yan, SMMEs. Ayan. Kumusta yung pag-join doon? Ano yung mga, maliban doon sa nakilala, maraming nakatikim, ano yung isa sa mga nakita nyo na naitulong sa business? To be honest po, dahil kakabanggit ko po kanina na marami po kami naging friends, sila rin po yung nagsasali sa amin sa ibang booths. Okay. Dahil po na naka-close po namin, mga ganon, sila na po yung nagtatawag, nagte-text, meron dito, sali tayo. So, naka-ano po kami ng mga tao na kaya ang gusto po namin mangyari, pag nagtayo kami ng food park,
sama rin po namin sila kasi sila rin po yung tumutulong. Oo nga. So, kumbaga, hindi lamang naging friend yun na rin sila. Kumbaga, partner na para bang, hey, meron ditong may bazaar, join tayo. So, somehow, nakakatulong yun to promote more yung produkto. Sabi ni Monica, patok yan ngayong summer. Actually, hindi lang during summer, di ba? All year round, masarap yung inyong mga pagkain doon. Thank you, Monica, for watching. Sabi ni Alken Lim, sana may free taste. May free taste. Punta ho kayo doon sa kanila. Ayan, na Tolentino, na-try ko po yung bestseller nila na Frosty Base Scramble. Super sarap, hindi nakakasawang balik-balikan. By the way, alin ba ang bestseller? Ano ba itong hawak ko na to? Ayan po yung bestseller namin. Yan po yung Strawberry. classic strawberry scramble po. Okay, classic strawberry scramble. Ito yung kanilang best seller. Swerte ko pala yung binigay sa akin ni Cyril yung best seller. Okay, meron pa dito. Saan po pinakamalapit nyo na branch within Makati area, ma'am? Sabot lang. Ngayon po wala po kaming talagang branch sa mabivisit lang po nila kami sa street meet during weekends po sa may Paseo de Rojas po. Dito sa Makati. Yes, weekends lang po weekends siya. po. Ayan. So, ayun, kung gusto ho ninyong lahat ba yung mga nakita nila, yung napanood nila kanina doon ay dinadala na ninyo doon? Yes po. Lahat po ng scramble milkshake. Lahat po yan nasa mga booth po Burger, yung fries. Yung burger po more on sa restaurant po siya. Okay. So, ito lang mga pampalamig ang available na dinadala nyo doon sa Paseo. Okay. Magandang negosyo para sa mainit na panahon ngayon, sabi ni Titus. Hi ma'am, nasa na ba ako? Very timely po yung business nyo, lalo na ngayong tag-init. Hermelina Martin, good luck sa business po ninyo. Sabi ni Maylene, ang galing po ng business nyo, ma'am, kasi afford ng estudyante, kasi mura na, masarap pa. Opo. Di ba, parang isa yan nga sa mga estudyante yung mahilig dito, di ba? Pag-uwi. Sabi ni Vivian, more power po sa business nyo, ma'am. Nakaka-inspire po yung kwento ng buhay kasi magkapatid kayo na magkasama sa negosyo. So talagang long term yung partnership nyo. Kumbaga parang ikaw, Marix, hindi magbabago yung, kasi usually parang along the way nagbabago yung direction. Ate, parang ikaw na lang diyan. Mag-iiba ko ng wala kang ganon sa ngayon na iniisip. Wala naman po kasi po pag may naiisip naman po akong iba, laging ang words ko is tayo, kami. Kayong dalawa. Yes po. How's mommy and daddy naman? Anong nakikita nila na nagiging successful ang business ng kaniyang mga anak? Okay naman po sila. Nakasupport naman po sila lagi. Pag may kailangan, lagi po sila nagtatanong yan. Yan po. So, andun pa rin sila. Opo. Sabi ni Rosie, ang ganda po ng tagline nyo, ma'am. Wake up your taste buds, mga kapartners, and take a trip to Frosty Bay, your grab hub to satisfy your snack attack. Pangpatok talaga. Diba? Ayan. So, dun sa mga, ang bilis ng ating oras, 15 more minutes bago tayo magtapos. Pero siguro, ano yung pwede nyong ma-share? Kasi maraming na-inspire siguro sa inyong kwento today. Ano ba yung pwede nyong ma-share na payo doon sa mga gusto rin halimbawa na one of these days pag nakaipon or baka may ipon na sila, gusto rin nilang mag-business. Maaring hindi katulad ng business nyo, pero gusto rin nilang magsimula ng isang maliit na business. Ano ba yung pwede nyong ma-share sa kanila? Kasi kumbaga, I'm sure doon sa mga panahon na nagdaan, meron na rin kayong mga lessons na natutunan na pwedeng makatulong doon sa mga nag-iisip ding mag-business. For me po yung pag magbi-business ka, risk po talaga siya. Kumbaga, Gamble. sugal. Meron po talagang time na panalo, may time din na hindi. Kasi hindi naman siya always talaga nasa top ka. Umiikot talaga siya. Okay. So, wag ka lang matakot na, kasi yung iba po kasi sumusuko kagad. Oo. So, wag ka lang matakot. Meron nga po talagang tinatawag na ghost month. Katulad namin, ang ghost month para sa amin kailan ang ay ghost month nyo? yung mga malamig na panahon. Katulad ng December, January, ayun po talaga yung ghost month para sa amin kasi malamig po. Kaya ang ginawa po namin,
instead na mag-dwell on kami na, ghost month to, mahina tayo. Gumawa po kami ng, may mga hot beverage po kami. Oo. May So- coffee na din po kasi kami. So, parang ang ginawa po namin, nag-isip pa kami kung ano pa pwede namin idagdag para the whole year is okay po. So, parang, para sa akin po is yung diskarte and isip lang ng isip. Ganun naman pag nagbi-business ka, hindi talaga matatapos sa pag-iisip. Tama. Dapat po nagtatry po sila palagi kung then kung halimbawa ngayon po nalugi kayo dahil sa ganitong dahilan, dapat po i-figure out din po nila kung paano din po sila makakabalik. Hindi yung pag nalugi po kayo, ayun, tama Totally na. stop na. Kasi hindi nyo naman po makukuha yung success sa business kung palagi lang po kayong mag-iisip na dapat palagi kayong panalo. Kasi may time po talaga, kagaya po sa mga bazaar, meron po diyang bazaar na minsan yung kita po talaga is less than the rent. So, lugi po talaga. Pero ang iniisip lang po namin pag nangyayari yung mga yon is nag-market kami, nakilala kami. So, gano'n na lang po. Dapat po laging positive lang po yung thinking. Kasi pag nasamahan po ng negative kagad, pag nalugi kayo, pag nasamahan po ng negative thinking, magdadare-diretso na po yun. So, dapat po sa business po, lagi pong positive yung isip nila, saka dapat nakafocus po sila sa kung ano po yung goals nila. Well said. Gusto ko yung sinabi ni Marix kanina na, fine, pwedeng hindi tayo mataas ang demand pagka mga ganitong season. So, umisip ka ng paraan na pwedeng maging in demand naman. Yung papalapit yung Pasko, yung malamig na panahon, 'di ba? Yun yung mga kailangan na hindi po pwedeng palilipasin mo yung ghost month na kumaga dapat ghost month man siya, meron ka pa rin po pwede na may offer doon sa mga customers, 'di ba? Yun yung maganda. Yes po, dapat ko kontrahin niyo yun. Kung alam niyo na ngayon mahina po sa ganito, dapat po mag-iisip ng iba para naman po hindi magtuloy-tuloy yung tumal ng negosyo po. And also po pala, Oo. yung hindi lang siya nagsusurround sa amin yung decisions. Okay. Usually po talaga, nagtatanong kami sa mga staff namin, suggestions, opinions, para maging better. And ano pa yung mga dapat ilabas, ano yung pwede namin gawin sa booth na to. Kaya po So, parang... humihingi kayo ng feedback Opo. from other people. Kasi po, Yes. hindi lang naman, ikaw ang may alam ng lahat. Tama yun. Kumbaga, pwedeng yung feeling mo okay na to, pero baka yung ibang tao, mas maganda siguro kung may ganito pa, may dagdag. So, okay lang na open kayo dun sa mga suggestions Yes from po. other people. Actually nga po, meron po kami mga staff na sila pa yung nagsasuggest ng bagong mga flavors ng milkshake namin. Sila yung nakakaisip. So, yun yung Inaaral nyo lang. inaaral din Oo. po namin. Pag sinabi po sila na masarap po yung ganito, yun, aaralin po namin. Yun. Tsaka yung di ba po pag mga booth, Oo. iba-iba po kasi ang market ng tao eh. Yes. Hindi naman po pwedeng sa booth na to, dahil mabenta yung scramble, sa next booth na, scramble pa rin. Oo. So, ayun po, nagtatanong kami sa mga staff namin, ano yung mabenta sa booth na to. Kaya po, medyo na-figure out namin paano kami maglalabas ng Tama. Okay, sabi ni Mary Nard, kaintik na tikman ko po yung scramble nila Ma'am Andrea, super sarap, napaka flavorful, hindi talaga tinipid, super sarap. O, 'di ba? Nakakatuwa yung mga feedback ng mga nakatikim, and ako I can attest to that. Masarap ho talaga siya. Kahit bawal kay Lolo yung matamis at saka yung malamig, pero minsan lang naman cheat day. Okay, si Japet Morales, ano ba yung sinasabi niya? Wow, napakasarap naman ang scramble niyo, ma'am. Okay, so wala naman siguro kayong narinig na Marix, hindi masarap, Andrea, hindi masarap, 'di ba? Lahat ay nagsasabi na masarap. So nakaka-inspired na, 'di ba, para bang alam nyo na yung pinaghirapan nyo ay nagugustuhan ng tao. Kaya nga, 'di ba, itong ating edisyon ngayon nakakatuwa ho na sabi nga doon sa titulo natin, negosyong nagtagumpay mula sa pandemic. O, 'di ba? Pandemic. Maraming mga naapektuhan ng pandemic, pero kayong magkapatid, kumbaga parang nabuksan itong opportunity na ito during pandemic, 'di ba? Ang galing. And para ho sa ating
gabay sa tagumpay, ito ho ay pakinggan ho ninyo. Pinakamasarap daw ho na tagumpay yung galing sa pinaghirapan. Anong masasabi niyong magkapatid dyan? O, di ba? Parang kayo, alam nyo na pag galing dun sa pinaghirapan, very rewarding. Yes, Marix? Usually naman po talaga hindi siya magtatagumpay kung hindi mo siya pinaghirapan. Pinaghirapan. Yes Oo. po. Kasi, Wala naman pong madaling dumating. Mm-mm. Usually po, kung magkapera kayo na madali din po mauubos. Easy money, Yes oo. po. Pero kung yung galing po sa pinaghirapan nyo, mawala man po yan, babalik at babalik po sa inyo kasi magtry kayong mag-boost yung negosyo. Mm-mm. Yan. At saka, 'di ba? Ewan ko lang kung sino yung pag hard earn, bina-value natin hangga't maaari ayaw natin nagagastusin ng basta na lang, wala, unless na lang talagang sobra-sobra yung pera mo na para bang, pero kung alam mong pinaghirapan mo yung pera bago mo nakuha, medyo nag-iisip ka, tama ba, nabiling ko ito? Kumbaga nag-iisip ka bago mo siya gastusin, kailangan yun talagang meron talagang purpose na kailangan mo talaga yun na nabilhin, 'di ba? Parang yun yung isa sa mga halaga nung kaya nga 'di ba ina-admire ko yung mga bata pa lang like kayo. O 'di ba? Yung iba sabi ko nga sa iyo kanina Andrea, yung iba 30 anyos na wala pang direksyon yung buhay, hindi pa nila alam kung ano ba yung kanilang gusto. So parang ngayon ay ganito na yung trend. Sa dami ng mga naging bisita namin is usually talagang mga bata pa lang ay mga business-minded na sila or may business na sila mismo. At kayo nga yung isa doon. Sabi ko nga, wala pa akong nagiging bisita na para bang nag-business na pwedeng sabihin na late na. So, maganda talaga na habang may opportunity, habang bata na katulad nyo, kung may iniisip na business, gawin na. Ganun ba, Andrea? Yes po, kasi pag hindi nyo po sinimula ng maaga, sasabihin nyo po lagi is, sa work po kasi, naka-fix lang po yung pwedeng yung kitain. Unlike po pag sumugal kayo sa business, marami po kayong chances na mas madali kayong ma-earn yung money, mas madami po kayong pwedeng maipundar. Kasi mas masarap naman din po na makapagpundar kayo at kumita, may gusto kayong bilhin galing po sa hard-earned money po. Yes, and Marix, kumbaga hindi mo nakikita na 2 to 3 years from now mag-iiba ka ng linya. Kumbaga yung business niyo ni Ate will continue at marami pa kayong i-offer sa mga customers ninyo. Opo. Kasi po parang ang goal po talaga namin is palakihin siya. Pero yung po kasi, yung pagbe-business, hindi rin po kasi siya para sa lahat. Ang kailangan, hindi po pwedeng dahil nag-boost sa iba, magbo-boost sa'yo. Totoo yun. Ang kailangan nyo lang po talagang hanapin kung ano yung para sa inyo. Yung kung saan po kayo okay, kung saan kayo magaling. Kasi po, kung paano po kung yung iba sa food business sila, paano kung ikaw, kunyari po sa pet shop ka, okay. Iba-iba po kasi talaga. Tama. Kailangan mo lang pong hanapin kung saan ka talaga yung parang magagamay mo. Yun. Okay. So, well said. At bago natin tapusin yung ating episode today, baka may mga nais pa kayong banggitin. Your address again, imbitahan nyo yung ating mga viewers na hindi pa natitikman, yung mga taga Makati, mga taga Pateros or kahit saan. Oo. Sana hindi na lang sila magid doon sa monumento makarating yung inyong Although pwede namang online mag-order online, 'di ba? Yes po. Pwede po nila kaming ma-visit sa branch po namin sa Ususan Taguig po. We are open for dine-in, take-out or pick-up. Makikita po nila yung ultimate K-pop experience po doon since ang team po namin is K-pop. So, kung gusto po nila magpa-picture kay Lee Min-ho, kay Cha Eun-woo, meron po kami mga standee doon na pwede po silang magpa-picture and is Instagrammable po siya. And then, madalas po kami mag-post ng mga vote sites po namin kung nasan po kami every weekend. So, madalas po nasa
Paseo de Rojas po kami, and Manila Bay. And then, baka this coming pong April is C6 po sa Lakeshore Taguig po. Mhm. Ayan. Ayan. Marix. Ayun, and concerts, usually nasa concerts po kami. Okay. Sa Circus Concert po, this coming April 22, nandun po kami. Ayan. Anyway, nag-a-update naman kayo. May ano kayo, may website, Facebook page may Facebook page Yes kayo. po. So, to know more about Frosty Bay, ayan, puntahan nyo lang po yung kanilang Facebook page. Nagba-vlog ka rin ba, Andrea? Ay, hindi po. Karirin mo na rin yun kasi makakatulong din yun para sabi nga mas lalong ma-promote ito. So, na-invite nyo na sila. Pwede ho ninyo silang puntahan doon ho sa kanilang address once and for all. Paulit ng address sa Ususan. 62 General Luna po. 62 General Luna Street, Ususan, Taguig po, beside 7-Eleven. So, sa Tomasa lang po yun. Pag tabi ng 7-Eleven, kami na po yun. Ayun. And yung kanilang updates do sa kanilang mga nakaschedule na pupuntahan, sige lamang po. Puntahan nyo lang po yan. Yes po. Every weekends po may bazaar po kami. Ina-announce, pinopost po namin sa page namin, Frosty Bay po, sa FB po. And Ayan. Instagram po, Frosty Bay. Masarap po, masarap. Ayan. Plus, wag na, hindi naman kasama yun sa business niya. Yung pinag-usapan natin kanina sa Pateros, di ba? Anyway, hindi ho yung kasali. Alright, so binanggit na natin yung ating gabay sa tagumpay. Pinakamasarap na tagumpay, yung galing po sa pinaghirapan. So for today, atin hong natunghayan ang isa na namang kwento na puno po ng inspirasyon at pagpupursige. Naway kayo po'y aming na-inspire sa kwento ni Miss Andrea Reyes at ni Michelle Marix. Gusto daw niya, sanay siyang Marix eh. Anyway, pero Michelle yung kanyang real name. Nireveal din natin na Marix yung real name. Sila ho yung may-ari ng Frosty Bay na special guest ho natin ngayong hapon. At dun ho sa ating mga kababayan, kung kayo ho ay mayroong kwento na alam ho nyong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay wag nyo na pong itago, kundi inyo pong ibahagi at ipatok na yan. Sa ngalan po ni kapartner Eileen Navarro, kapartner Eileen, hope to see you tomorrow. Maraming salamat po, Andrea and Marix. Thank you for your time. Good luck sa inyong business. At bukas o, antabayanan po ulit ninyo ang isa na namang success story mula po sa ating featured na mga bisita dito po sa Patok. Magandang hapon po. Maraming salamat. Hanggang bukas, ako po si Tony Cuevas. Sumainyo ang programang Patok